Yung video po, mga kapatid, makikita niyo po dyan si May, kasama po niya ang lalaki na si AKA Richard, na 43 years old. At ito nga po sinasabi ay may relasyon silang dalawa. Okay. So 9:50 po ng umaga, pumasok po sila sa isang lodge. Si May po ay 18 years old. Yan na po yung huling nakita na buhay po si May. Si May. Nay, pila ka buok imong anak, Nay? 8. 8. Pang-ilan po? Ikapila nga anak nimo? Ika-4. Ika-4. So, Ika-4. middle child itong si 8 ang anak at si Nanay Evelyn ay nandyan ngayon sa tanggapan ng kapulisan. Naa ka sa police station, Nay? Karon kita man ko sa... Ma'am. Okay. So, unsa man, mayroon na bang update ang ating kapulisan? Ma'am. Colonel, what are the developments na po dito sa kaso ni May Fatima Tagaktak? Yung last na development, identify na nga natin yung suspect. Okay. Nagsimula sa CCTV footage na pina-enhance natin. And then nagpanawagan tayo sa social media sino yung nakakakilala sa taong ito. At sa CCTV naman nakita natin na yun yung kasama nga ng victim. Okay. Bago sila nag-check-in 3 o'clock p.m. noong September 19. Okay. So yung picture na yon ng suspect, present natin sa room boy na kung saan siya yung nag-assist sa kanila nung mag-check-in sila nung September 19 ng 3 o'clock. So sabi ng room boy, talagang yan yung kasama niya, sir, nung nag-check-in sila. Okay. So yun yung isa sa naging breakthrough. Siyempre, nung na-identify natin yung buka, yung kasama, ang naging challenge sa atin kung paano natin malaman yung totoong pangalan. Continuous tayo nanawagan sa social media with yung family, and then nung mga 10:30 ng gabi, nung September 20, Okay. ay tumawag na dito sa opisina natin. Nagbigay ng information na kilala niya yung suspect base doon sa picture na nag-circulate sa social media. Kaya yun yung kinommunicate namin. Ganon din yung yung family, may tumawag din sa kanila. So nag-joint force din kami. At mga 12:30 ng madaling araw ng 21, nag-form na tayo ng team to proceed to Cebu City. Okay. Hindi na natin naabutan yung suspect. Okay. Pero nakausap natin yung kanyang live-in partner. Colonel, maaari niyo pong ikwento kung paano po ang cause of death po. Opo. Oo. At ano po ang na-recover sa crime scene, Colonel Salvatierra? Yung ginamit lang, ma'am, na yung panyo na pinangtali niya sa bibig. Tapos yung pinang-big kiss niya dun sa dalawang kamay niya. Okay. Yun lang naman yung Sir, hindi namin walang nakuha na mga cellphone. Ay, wala na rin po yung cellphone, Colonel? Wala namang dala yung anak niyo na cellphone. may sexual assault po ba? Wala pa kaming result, ma'am, pero kaya nga yung hinihintay namin para kung merong rape na nangyari, mababago yung case na ipafile natin. We requested the assistance of the SOCO team to process the crime scene. And then we also requested for the autopsy to determine the real cause of death of the victim. So we are waiting all these results, ma'am. Actually, we are now in the process of documentation, mga potential witnesses natin, together with the complaining affidavit of the mother. Base din sa ma'am, sa room boy, 3 a.m. parang ganon, meron daw parang nagtatalo or magulo sa loob ng kwarto. Okay. So inassume niya na siguro may konti lang hindi pa nakaunawaan. So hindi naman siya nag-react. Anong oras na po nahanap si May? Nag-report sila sa police yung room boy mga 8:30 na kinabukasan ng umaga. And na yung kanilang yung check-in time nila. 8 o'clock yung dapat mag-check out na sila. So kinakatok,
Hindi nila nakita na lumabas yung lalaki, si Lorben? Yun nga yung ma'am, hindi daw nila nakita na naunang lumabas yung lalaki. Wala rin kasing CCTV dun. Kilala ba ng mga kaibigan at ng mga kaanak ni May itong si Lorben na ito? May Hindi, relasyon ma'am. ba sila? Hindi ma'am, kasi base sa sa statement ng mother, Mhm. yung September 19 ng 9 o'clock in the morning, nagpaalam itong si May sa kanyang mother na mag-practice ng sayaw sa kanilang eskwelahan. Okay. So, siyempre, sa eskwelahan naman yun, pinayagan siya ng mama niya. Mm-mm. So, nung mga 12 o'clock na ng noon, nung paalis na siya, nagpaalam siya ulit na inimit niya itong Lorben na Na kabusan. itong lalaki na ito. Oo. Na hindi pinayagan ng nanay. Sinabi, dinisclose ni May kung sino ang makakatagpo niya? Hindi niya, Hindi rin. pero nabanggit niya sa mama niya na yung ka-chat niya is walang picture sa, walang profile picture. Okay. Yun lang yung na-disclose niya. May ano po kaya? Mayroon bang motibo? O ano bang klaseng tao ito? Or baka, ano ba ito dito? Serial rapist kayo? Itong ma'am, base na rin sa tuloy-tuloy natin na pag-sisyasat, nalaman natin na itong suspect dahil sa coordination natin sa kasi ang talagang residensya ay ang residensya nito is hindi naman actually dito sa Cebu. Native siya ng Barangay Balacanas, Villanueva, Misamis Oriental. Nandun sila sa meron silang parang milk tea na pwesto doon sa pier. Oo, sa pier. Yung na yan, may buhok siya, di ba? Oo. Wig. Gumagamit siya ng wig. Nakuha namin yung driver's license copy niya. Oo. Yun, medyo manipis na yung buhok niya. Okay. So, in pursuit tayo ngayon dito sa... Yes, ma'am. Siyempre, yung sa procedure naman kasi natin is sa pursuit operation. Yung reglementary period na 36 hours, talagang inano namin yun. Sinamantala namin yun. Para sakali na ma-aresto natin siya. Kasi beyond na tayo doon sa Yes, ma'am. 36 Kaya nga, ang option natin na available ngayon is to file the case through regular filing. So, nagdo-document na po kami ngayon. Sir, meron din tayong information na itong suspect daw na ito ay may kaso din sa Misamis Oriental dahil sa pagpatay sa sarili niyang ama? Yes, ma'am. Yun yung lumalabas. Pero sa pakikipag-usap namin, pakikipag-coordinate namin sa Misamis Police, na-file nila yung kaso, case of parricide. Pero it was dismissed dahil sa lack of evidence. Hindi rin naging interesante. Hindi nag-prosper. Kailan po? Oo, ma'am. Kailan yung kasong yun, Colonel? Ayun nga, ma'am. Nasa 1 year ago na rin. Kung ginsan man nakaila sa atong suspect sa akong anak, hinaot unta nga makuha unta na sila aron makadawat kami og justisya putod sa nakaila unta madakpan na unta na. So nananawagan si nanay kung sinong nakakakilala, ipagbigay alam sa kapulisan or kahit kung dito sa atin kasi nationwide naman tayong napapanood para mahuli na ang suspect. Opo. Nananawagan kami kung sino man ang nakakakilala. Ito may picture tayo, may litrato tayo nung suspect maaaring hindi na yan yung buhok niya kasi mukhang wig lang ang ginamit. But ang features, ang malaking mama daw po pa ito. Medyo malaki Matipuno, ma'am, yung pangangatawan. Yan po, Lorben Kabusan, also known as aka Richard Larot. Yes, ma'am. Originally from Misamis Oriental, pero last known address may kinakasama sa San Roque in Cebu City. Cebu. So yan po yung itsura niya, medyo makapal ang kanyang kilay, may pagka-chinito, Hapones na yung features, pero hindi na yan yung buhok niya. Nanay Evelyn, ang among pag-ampo na aninyo sa imong pamilya, kanimo og sa imong anak nga si May, hinaot unta nga masulbad na dayon ni ang kaso og hinaot sad nga daghang makahatag og impormasyon bahin sa suspect nga si Lorben Kabusan Larot. 43 years old ito. 43 years old po si Richard, 18 years old po si May. 18 years old. Opo. Nakilala, assuming na nakilala sa chat-chat na naman.
Attorney, ano po ba yung maaaring kaso na kaharapin po nito ni Lorben Cabusan Larot o aka Richard? Depende kung ma-establish kung merong intent na talaga beforehand. It could be really murder. Kasi baka hindi ko alam, serial killer ba ito? O kung ano, Kasi wala minsan namang... na pong pinatay yung mismo niyang tatay, Attorney. That's another case, di ba? So, but it really depends doon sa makukuha na ebidensya and then kung ano pa ang kalalabasan sa autopsy. Maraming salamat po, daghang salamat, Nanay Evelyn, at muli po Salamat ang po, aming ma'am. pakikiramay.